Mandarambong na scammer na delivery rider. Babala sa inyong lahat, mag-ingat kayo sa mga ganitong klaseng delivery rider na intentionally na kunwari wala daw silang pambarya, lalo na kapag 30 pesos lang naman yung kulang, ibig sabihin may mga may saltik talaga sa utak at ipinapangkain nila yung pinang-scam niya sa inyo. So proud pa talaga itong mandarambong na delivery rider na pinost ang kanyang kalokohan online. So sabi niya, life hack. Kung isa kang rider, mapa-Move It, Angkas, Joyride, GrabFood, Foodpanda, Lalamove, Shopee, Lazada, JNT, etc. Kapag ang sukli nila or ang sukli na lang ay 30 pababa, sabihin mo wala kang barya. Kahit meron naman talaga para makaipon ka ng pangkain mo. So, walang imposible. Basta minsan, magiging masama ka din. And pinost niya yung kanyang pinaghirapan na in-order sa McDonald's. So, mukhang breakfast meal ito no, sa McDonald's. Ito yung katas ng kanyang pag-i-scam or pandarambong sa kanyang mga pinagde-deliveran na clients. Ang tanong, masarap kaya ang ulam mo? Lalo na kapag alam mong galing ito sa pang-i-scam mo? Kaya bago ka magbigay ng tip, pakiramdaman mo muna at pag-isipan mo muna. Baka ikaw ang next na binibiktima pala. Alam nyo, gets ko naman lahat naman tayo kailangan talagang kumayod para mabuhay. Lalong-lalo na para meron tayong maipaghanda sa hapagkainan natin, para sa kapamilya natin, sa mga anak natin. Pero yung ganitong klaseng diskarte, talagang nakakadismaya lang kasi it means hindi ka kontento kung ano man yung mga grasyang binibigay sa'yo o kaya kung ano man yung work na meron ka. Naiintindihan ko rin naman na hindi natin maiwasan na kailangan talaga natin mag-sacrifice na walang makain, basta ang importante, ang pamilya natin ang binubusog natin in expense sa walang laman ang ating tiyan. Yun nga lang kasi, nagkakaroon na ng problema kapag yung kinikita mo ay galing pala sa pang-i-scam. Nagiging problema ito lalong-lalo na when it becomes a habit kapag paulit-ulit mo ng ginagawa. Kasi most likely, you will develop na magkakaroon ng antisocial personality disorder. Ito yung isa sa mga disorder na kung saan kailangan mo ng manloko, kailangan mo ng magnakaw, kailangan mo ng mag-break the rules against the law just to satisfy yung pangangailangan ng pamilya mo and magiging isa-satisfy mo rin yung iyong mismong greed, yung self-greed mo, yung self-envy mo, yung self-jealousy mo towards others na kailangan na makuha mo rin kung anong meron sa kanila dahil yun yung isa sa mga paraan para masatisfy yung cravings mo. Meron akong 3 encounters. True to life to ha. Yung letter A, wala akong panukli talaga. 500 pesos yung pera ko kasi lumabas ako ng gabi. So, pag uwi ko, wala akong barya. And then, nag-volunteer yung driver, delivery rider, na siya na yung magpapasukli. So, ako naman, syempre, I trusted that delivery rider. And then, ayun na nga, bumalik siya with the change. So, ako naman, bilang pabuya, binigay ko yung color pink, which is 50 pesos. So, syempre, masaya siya. And hindi ko alam kung modus niya yun na, kunwari daw, nag-volunteer para makapag ganon. Pero dead man na, basta importante nakatulong ako. Letter B, eto na. May isang delivery rider, ganun din, wala akong panukli. And then, sabi niya, babalik siya. Pero hindi siya bumalik. So, 200 plus ata. So, nakita ko ulit siya, pero sabi niya, nakalimutan niya. And ako naman, ayoko nang magpaka-stress. Hindi ko na lang siya inaway. So, ayun, hinayaan ko na lang. And yung letter C, meron na namang isa na nagkataon na naman na wala akong panukli. So, binigay ko na naman yung 500. Pero, ay hindi, 300 pala yung binigay ko. So, may sukli akong siguro 80 pesos. Sabi niya wala daw talaga siyang barya. Pinakita niya yung wallet niya. And then ako naman, okay, fine. And then, hindi na siya bumalik. So, ayun, nabudol ako for the second time. And hinayaan ko na lang kasi ayoko ma-stress. So, yun yung experience ko. Yung mga katulad ng ganitong delivery rider na intentional talaga na nambubudol, sana talaga wag niyong tularan yung ganitong klaseng gawain kasi maa-addict kayo at
baka ito pa yung mitya ng pagkahuli nyo, magkaka-record kayo at hindi na kayo makakapagtrabaho pa muli kasi may record na kayo sa PNP at NBI. So mag-ingat-ingat po tayo lahat at huwag magpakabudol sa temptation. So that's it guys. Thank you and follow me na lang sa Instagram and YTFP TikTok.